Nung nasa Golden State Warriors pa, sinabi mismo ni Ryan Rollins kung paano siya minimentoran ni Stephen Curry. Ayon pa kay Rollins mga idol, itong si Stephen Curry ang pinaka-humble despite sa kanyang level, despite sa kanyang pagiging superstar player sa NBA. Pero sa ugali, napaka-humble ng taong ito. At maliban sa pagme-mentor sa kanya ni Stephen Curry, ay natututo siya sa mga work ethic nito sa kanyang mga ginagawa sa labas ng court, kung paano siya gumalaw, kung paano niya ginagawa ang mga bagay-bagay. Dagdag din ni Rollins ay nakatulong din po si Klay Thompson sa kanya at yung ibang veterano sa Golden State Warriors sa paghubog ng kanyang laro. Ngunit hindi nga ho talaga maiiwasan na siya ay na-trade ng Golden State Warriors sapagkat sa puntong iyon ay marami na nga silang gwardya at hindi na siya kailangan ng Warriors. Kung mapapansin niya sa ngayon ay maganda itong bitaw ni Ryan Rollins sa tres. Shooter siya, marami siyang tres na naipupukol. Lalo pa nga gumanda ang kanyang laruan nang menentoran din siya ni Rajon Rondo ngayon sa Milwaukee Bucks. Yung kanyang ball handling at plus sa kanyang shooting na kanyang natutunan sa Golden State Warriors, aba ito yung nagresulta sa isang masterpiece na performance versus Golden State Warriors. Nagkaroon ng magandang impresyon itong Orlando Magic sa mga nagdaang season. Actually, bago pa man magsimula ang regular season ngayon, ay tinagurian po silang dark horse sa NBA at potential na manalo ng 50 win sa kanilang team. Pero sa ngayon mga idol ay meron silang record na 2-4 sa season na ito. Mukhang hindi po effective ang kanilang pagkuha rito kay Desmond Bane. Sila ay natalo sa Detroit Pistons, Philadelphia, Chicago Bulls at sa Atlanta Hawks. Take note na sila ay nawala ng mga dekalibring players, yung veteranong si KCP at yung kanilang potential star player na si Cole Anthony. At mayroon pa ngang 4 first round picks na kanilang pinadala sa trade ngayon. Sa tingin nyo, tama lang ba ang kanilang ginawa sa kanilang maraming pinadalang mga asset para kay Desmond Bane? Pero sa ngayon ay mukhang bigo naman itong makatulong sa kanila. Napag-iwanan na ang Hornets ngayon sa NBA. Sa ngayon nga, maski man yung mga free agent ay walang interest na pumirma sa kanila. Oo, merong mga free agent na pumupunta sa kanila. Pero kung ating sasabihin na yung mga star player free agent ay wala nga po. Nahirapan silang makahakit ng free agent mga idol. At maski man sa pag-trade para sa isang star player ay nahihirapan nga ho sila. Dahil po yan sa kanilang bad history. Nahihirapan po silang manalo. At yung kanilang lugar ay small market team. Samantalang yung kanilang kupunan ay kilala bilang palaging nagre-rebuild sa NBA. Mayroon nga mga usap-usapan noon na kung sakaling sila mapupunta lang sa Charlotte Hornets ay mapipilitan silang magretiro na lang.